Engineer. Hello, engineer. Katoto, mukhang happy ka dyan, ah. Magandang hapon. Magandang hapon, kasamang Dan. Oh, bumati ka muna, engineer. Oo, binabati natin lahat ang mga tagapakinig ng DWAD. Alam mo, kasamang Dan, andyan ba si Classmate Pasky? Andito, ang age. Ay, oo. Aga. Magandang hapon din, Classmate Pasky. Ang iyong lingkod ngayon ay nandito sa Kalaka, dito sa Batangas, no? West Point, Batangas. At kasama natin ngayon ang mga kasapin ng Pugadlawin sa Kalaka na napaka-aktibo rin sa pagtulong sa ating mga kababayan na nahihirapan, no? Kasama natin ngayon ang gobernador ng Region 4 na galing sa Pugadlawin sa Kalaka, si Lawin Nestor Pasay, call sign CRN. So, eto, pwede siya magbigay ngayon ng ulat ng mga ginagawang proyekto ng Pugadlawin. Sino to, engineer? Paulit nga siya, engineer. Si Lawin Nestor Pasay. Yan. Nestor Pasay. Siya ang ano ran, sa taga-Kalaka. Mas malakas pa ang signal natin dyan sa Kalaka, engineer. Medyo mahina lang kasamang Dan. So, kailangan natin maglagay siguro ng relay station sa Tagaytay. Pero walang problema kasi pati yung DCDB, DCMN, DCRH, mahina rin. Pareho. Oo, mas malakas na yung DWAD dito, mas kita paano. Okay, sige. So, kasamang Dan ito, ibibigay ko ngayon ng ating telepono sa ating Lawin Governor Sharon. At ang gobernador ng Region 4 at magbibigay ko ng ulat ng mga proyekto na ginagawa ng Pugadlawin. Yes, sir. Ito na po siya, kasamang Dan. Hello, Gob. Magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Sige, sir. Ano po ang ating may paglilingkod sa inyo? Ito pong Pugadlawin Kalaka chapter, dito sa Kalaka, Batangas, ay nais namin ipaabot sa inyo ang aming mga naitutulong para sa kaunlaran ng ating national chapter. Kami po ay kaakibat ng local government ni Mayor Nasona sa pagpapatupad ng baranggayan. Yung po yung ginagawa tuwing isang beses ng buwan. Ito ay tuloy-tuloy at ang kaakibat ng NGO ay ang Pugadlawin Kalaka lamang. Yung pong baranggayan na yun, lahat ng services na pwede sa mga indigents ng mga bawat barangay namin, yun po ang pinag-inilingkod namin doon. Kompleto yun, from medical, dental, at saka mga social services lahat. Tapos, kami rin ay may program, kasi ang kasama naman namin ay ang Philippine Medical Society, Western Batangas Chapter, Operation Tule, this coming... Kailan po yung schedule? Papupuntay ko si partner. Malalaman po ninyo kasi ito-course po namin paring... Joke lang po yun, Gob. Papasaya lang namin. Operation Tuli po. Ang katandem po namin dito ay Western Batangas Medical Society. Tapos, meron po kaming lahat ng eskwelahan po para matulungan namin ma-eradicate ang dengue dito sa amin. Tinataniman lahat namin ang neem tree. Yung neem tree po, yung kontra lamok. Effective po ba sa yung puno na yan sa Kalaka? Ano po? Effective po naman po yung neem tree talaga. Opo, effective naman. Kami po ay so para 0% sa salamat po. Maganda. Ng dengue. Kailangan niyang pala punong yun, talagang paramihin. Kasi po, kaya po naman kami effective. Meron po kami dito yung Phoenix Industrial Corporation na sila ang nagpo-propagate ng mga punla. Tapos pagka pwede nang itanim, kami naman, ang Pugadlawin naman ang nagtatanim sa mga eskwelahan. Yan po ba libre po ba nakukuha yan, yung mga puno na yan? Libre po nila binibigay sa amin. Okay po. Pero ito po, para total ang cleanliness sa mga eskwelahan, kami nagpo-provide din ng mga garbage drums, yung mga plastic drums ng malalaki, pinuputol namin yung ginagawa namin basurahan. Okay po. Yun yung ang katandem ng neem tree at saka yung garbage. Tapos nagko-conduct din kami ng once a year na feeding program sa mga depressed areas din.
Napaka-aktibo po pala ng inyong ano riyan, ng Pugad Dawing sa lugar na yan. Nahawakan po kami at aktibo ng pamunuan ng Pugad Dawin National ngayon. Napakasisipag po kaya hindi pwedeng hindi sumali. Lalo na po yung katabi nyo riyan. Opo, Si Willie Juan. Opo, lagi Kasama nga po yan. kami pinakaya nakikinig sa kanyang kaso lang. Nahihirapan kami kumuha ng signal. Ayan mo, ito pong partner ko, katabi ko rito, pagpapalagay po ng ano riyan. Na-relay yun. Opo. Ay siya, sige sir. At Sige po. haba na ako sa inyo. Congratulations Okay. sa inyo. Salamat po. At Thank you sana po very much, kung may pagkakataon ay makapasyal din kayo rito. Opo, sige po. Sige Sa po. pag may awa po ng Diyos. Ito po si MC Marcos. Sige po. Baranggan. Sir. Gusto ko lang madugtungan yung aking aming pag-uulap dito ngayon. Ang yung lingkod ay kagaling lang kaninang umaga sa Sorsogon, no? Dahil nag-lecture din kami sa ng electrical safety enforcement and awareness. At noong Biyernes ay nanggaling din ako sa San Fernando La Union at yun nga tuloy, alam mo naman ang Institute of Integrated Electrical Engineers ay tuloy-tuloy yung pag-itiwalat ng electrical safety. Dahil ayaw na natin na magkaroon pa ng mga pag-uulit ng mga sakuna tungkol sa maling paggamit ng kuryente katulad ng nangyari sa pag-itiround noong Disyembre. Kaya kasamang Dan at Sakmate Pagki, maraming salamat at tuloy-tuloy natin ang ating paglilingkod sa Sambayanan. tulad ng mga tagapakinig. At mabuhay kayo dyan at magandang hapon sa inyo Okay, lahat. sige. Sa linggo, partner. Yes, Okay, sige. Okay, maraming salamat. Yan po ang ating kapartner at kasama dito sa ating programa, si Engineer Willie Juan. Nasa Kalaka po siya ngayon. Okay, tuloy ko lang, ano? Yung mga ibang may berde, papaspasan ko na ito. Medyo, ang oras natin ay ano na, no? Alas 4. Nahabol na tayo. Oo, 39. Okay, marami tayong caller eh. Okay. Si Johnny Carson, 1925, Emmy Award-winning host ng NBC. Sa Tonight Show. Ito ba napapanood mo pare? Johnny Carson. Medyo ikaw mga ano ka pagdating sa showbiz. Showbiz. Si Pelé, sa Brazilian soccer player, na nagawa ng maraming parangal sa soccer. Noong 1940 naman siya pinanganak. Si Michael Crichton, author ng nobelang ginawang pelikula ng Jurassic Park, 1942. 1957, yung anak ni Martin Luther King. Si Martin Luther King III. Si Nancy Grace, isang CNN commentator na 1959. Si Ryan Reynolds, Canadian actor ng People Magazine 2010, Sexiest Man Alive. Kala ko ba si partner ang Sexiest Man Alive? Marami tayong kompetensya, Katoto. Kontra ako dito. Sa Pilipinas tayo, no, Katoto. Okay. Okay, mga ilang trivia na lang, no? Yung kauna-unahang meeting noong 1707, ang kauna-unahang meeting ng kauna-unahang parlamentaryo ng Great Britain. 1911, kauna-unahang paggamit ng eroplano sa isang digmaan. Ang isang Italian na piloto ay lumipad mula sa Libya para magmanman sa hanay ng mga army ng Turkey noong panahon ng digmaan ng Turco-Italian War. 1929, ang petsang ito ay tinaguri ang Amerika, The Great Depression. So, meron palang problema rin ang Amerika ng mga ganung panahon. Katulad rin yan, ano? Ito ay dahil sa patuloy na pagbagsak ng mula sa buwan ng September ng New York Stock Exchange. At halos magpanik na raw ang Estados Unidos ng panahon na yun. Naabutan mo ito pa no? 1929? Hindi, lumampas ako dyan eh. Ito noong 1973, itong araw kung kailan ito over ni dating Pangulong Richard Nixon ang sinabtina ng mga audio tapes ng maiskandalong usapan sa Oval Office. Ito yung tinaguri ang Watergate scandal. Okay. Hindi ba, Katoto, waterbed? Hindi. Watergate, Watergate. Okay. Wala tayong mga masyadong news ngayon kasi nagka-problema yung aking wifi tsaka yung internet ko, no? Hindi nakakuan. Oo. So, yung mga balita, instead na balita natin, medyo ano ko lang, no? Isingit ko lang ito. Ito nga, yung kanina, dapat yung kay Atty. Cao, ano na natin kanina, itong ating okay. May update lang doon sa ano ni Jerry, yung anak ni si Mika, yung anak ni Jerry Cao. Jerry Ortega.
Pero doon sa kaso ng kanyang ama, may pinararating sa atin na yung case update niya, yung bagong panel nag-decide na ituloy yung proceedings sa investigation. Nagsabing sila ng bagong ebidensya, yung mga SMS, yung mga sa text, SMS records, yung mga audio clips, yung full broadcast ni Dr. Ortega, na binabatikos niya yung si Joel Reyes, Governor Joel Reyes. So ang next hearing October 27, 10 a.m. Thursday. Ang issue naman yung pagpipresent ng evidence, pagpakikinggan yung yung mga transcript ng program, at wala na yung TRO, tapos na yun. So tuloy-tuloy na yung investigation. So patuloy niyo raw tulungan na magkuha ng mga pirma sa online petition do sa kaso ng kay Jerry Ortega sa www.ramatak.net. Ulitin ko, www.ramatak.net. So, okay. Ito naman partner, yung mga Katoto, yung... expose mo. yung expose natin ngayon, Katoto, Oo. yung tungkol sa mga sasakyan. Bukod doon, may resulta yata, maganda resulta nung nakaraan nating rito, yung mga worker, di ba? Oo, yung... Ibalita mo. Yung nagpapasalamat sa atin yung mga in-expose nating hindi pinasasahod ng mga construction worker sa Tondo. Oo. Ng A1 Asia Builder Incorporated. Oo. Yan. Ang mayroon 50 katao rito na mga trabahador na nagpapasalamat sa pamagitan ng text message nila na pinasweldo na rin sila sa awa ng Diyos. Kaya malaking tulong din ang nagampanan natin sa pamagitan ng broadcast ng karaingan ng mga manggagawa. Kaya maraming salamat dun sa Kwante, sa inyong... So ba nung bakit narinig ba nung may-ari yung programa? O may nagsabi sa kanya siguro? Malamang narinig o may nagsabi na idudulog sa radio station ng DWAD Okay. ang karaingan nila dahil hindi sila sumusunod. Kung tutuusin mo, may mga kaso pa dapat ito, no? Pero at least mabuti na pinasweldo kasi baka may mga violation pang actually sa sa labor, di ba, Henry? Posible. Posible yan. Pagka ganyang may kalukuhan yung mga kumpanya, may lihim na iba pang dapat malaman. Kaya okay na rin. Sa mga nakikinig sa amin na nais ding idulog ang kanilang mga suliranin, wag lang po sa mga babae. Ibang programa yun. Kay sino yun si Love? Yung tungkol sa mga Love program. Isunod muna natin yung kay Henry. Mr. Love. Yung kay Henry sunod. Okay. So, ano pa partner? Bago natin patugtugin yung ating kay kasamang Henry na graduation. Balita muna natin itong bagong buwan. Yung bagong direktiba ni Chief PNP Bartolome. Ibalita natin yung tungkol sa direktiba niya kay Director General ng Highway Patrol Group, Leonardo Espina, ang magsagawa ng operasyon laban sa mga kanilang kabarong pulis na gumagamit ng mga kolorong na sasakyan. Mga sasakyang walang plaka, hindi rehistrado, at mga kumpiskadong sasakyan na naka-impound sa kanilang mga bakuran sa bawat distrito ng pulis na ginagamit para samantala. Partikular na yung mga walang helmet sa maneho ng motorsiklo o scooter. Bunga nito ay patuloy na nagsasagawa ng operasyon ngayon ang Philippine National Police Highway Patrol Group na pinamumunuan ni Katotong Police Senior Superintendent Felix Berto Marudo Castillo, FP ng NCR ng HPG. National Capital Region po ito ng Highway Patrol Group sa Camp Crame. Sa katunayan, marami na pong bilang ang kanilang na-aresto ng mga kapwa pulis na lumalabag sa batas ng trapiko.
Kabilang sa mga sinasaad na kautusan ng HPG lamang ang